Hello. Mangusin breaker muna tayo, no? Ano itong yung regarding dito sa tarpaulin na to. Sabing gano'n nakalagay dito. Ah, yung pinatanggal nila tarpaulin mo kahit wala pang ilang araw na nakasabit. Kasi hindi naman daw sa inyo yung harap ng bahay na para bang hindi sila relatives. Ano? Hindi naman daw pinatanggal nila tarpaulin mo kahit wala pang ilang araw na nakasabit kasi hindi naman daw sa inyo yung harap ng bahay na para bang hindi sila relative. Basahin nga natin yung caption. So sinabit yung tarpaulin ni girl sa isang bahay. Siya ay nakapasa sa licensure exam for teachers. Siya ay isa ding cum laude sa kursong Bachelor of Secondary Education major in English. Post ni girl, yung pinatanggal nila tarpaulin mo kahit wala pang ilang araw na nakasabit kasi hindi naman daw sa inyo yung harap ng bahay na para bang hindi sila relatives. Kung totoo, hindi nyo naman talaga ako kamag-anak, salamat. Ilang months po ba gusto nyo? Isang taon? Gets ko sila hindi naman pala sa inyo yung bahay. Nga naman, ba't naman sa ibang bahay ka nakasabit ng tarp? Nakapasa ka ng LPT. Pero ba't walang GMR SIM, ma'am? Ba't kasi sa ibang bahay niyo sinabit? Kahiya. Not to invalidate your feelings, girl. But tarps make no sense. Hindi ako nagpa-grad pick. Fast forward 5 months after grad, nag-take board exam. Uh, 5 months after grad, nag-take board exam. Kahit one take, walang tarp. Diyos ko, aanhin ko yan. Hindi ko ipangalandakan na nakapasa ako. Hindi, yung pagiging proud sa achievement, wala namang problema doon. Ang issue kasi dito, syempre, di ba? Lalo na sa mga kababayan natin na wala namang maibang ipagmamalaki kundi yung achievement sa ganyan. Sa akin, hindi naman masama yan. Kaya lang, ang issue ba nito, hindi naman sa kanila yung bahay? Ba't kasi sa ibang bahay yung sinabit? Kahit ako din naman may-ari ng bahay, wag masyado entitled na kahit accomplishment pa yan, ako na ang nahihiya. Nahihiya nga ako pa ayaw. Di ko gets bakit wala ba kayo sariling bahay? Like sama-sama kayo or sa looban pa nyo? Kaya nga, bakit nakikisabit sa bahay? May bahay naman sila. Eh, syempre, karapatan ng may bahay eh. Ilang araw na palang nakasabit, pinagbigyan na kayo, galit pa rin. Ilang months po ba ang gusto nyo? Forever na daw dyan. Got clear pa yung print, eme. Anyway, anong NY? Napapansin yung iba sa SOCMED. Pwede niya naman kausapin yung may-ari ng bahay para di na siya mag-overthink. Gusto ata forever. Siguro pinatanggal ano. Bakit kasi may tarp for what? Bakit kasi kailangan pa ng ganyan-ganyang tarpaulin pag gumraduate? Hindi na mag-graduate, nakapasa yata sa board exam. Not to invalidate your feelings, girl, but tarps make no sense. Ako nga eh. Hindi, ito kasi yan eh. Ba't kasi para sa... Hindi, para ano, hindi, yung... Naiintindihan ko yan kasi kahit dito sa subdivision namin may ganyan eh. Minsan nga sa gate pa ng subdivision eh. Yung pumasa sa board exam na doktor na isa dito sa mga kapitbahay namin, nandiyan sa gate ng subdivision sa tabi ng guard eh. Si Doktora, ano ba name nun ni ma'am? Doktora Cabral. Di ba? Nandiyan sa gate. Matagal naman na yun. Yun talaga hanggang kumupas yung ano. Kasi ano eh,
I mean, di nyo naman pala kapitbahay. Kahit ako patatanggal ko talaga yan. Kahit kamag-anak ko pa, natatakpan bintana eh. Kamag-anak naman nila eh. Di naman porket kamag-anak, may karapatan ka na sa bahay ng relatives mo. Their house, their rules. Kahit relative, di nyo pa rin kasi bahay. True, people are quick to judge saying the relatives are envious. Eh, di naman pala nila bahay yung pinagsabitan. Ilang araw na daw nakasabit. At makikita sa video obstructed ang view ng bintana. I'm a board passer sa engineering. It never came to my mind to do this since I don't see any good purpose except magyabang. Hindi naman siguro pagyayabang. Pagiging proud lang yun kasi ano yan eh, achievement yan eh. Katulad ng sinabi ko kanina, para sa mga siguro no, buong buhay nila, wala silang maipagmamalaki. 'Di ba? I mean, hindi naman sila mayaman na pamilya. Para bang ano yan eh. Hindi naman bawal yan, yung ganyan. Kaya lang, syempre, titimbangin mo pa rin kung nakakaabala ba yung tarpaulin mo o hindi. I just thought na passing is my responsibility to the people who supported me in my study and not yet an achievement since you don't even know if you will be successful. Di ba meron pa nga dyan yung mga tatay na nagbabike, di ba? Nilalagay pa doon na minsan nga graduate pa lang inaano na eh. Tinatarpaulin na eh. Gets ko sila, hindi naman pala sa inyo yung bahay. Kahit po relative, basta di nyo po bahay, just respect the owner po. Pinagbigyan naman kayo po ng ilang days. Di natin alam, baka medyo hassle din sa part nila. Especially, katulad ko, gusto ko naka-open talaga windows sa morning para pasok talaga yung liwanag sa bahay kasi nakaka-good vibes. Medyo nahaharangan na kasi yung window nila din. Just respect them po. Pinost nyo pa, baka ma-bad light yung may-ari eh. It's their right since sila po may-ari kahit pa kamag-anak kayo. Pwede naman ilipat after sa mismong bahay nila since nakita na ng mga kapitbahay dyan sa labasan. It's time na sa looban naman. Kung nasa looban yung bahay, dapat magpasalamat na lang. Oo nga, no, since nakita, siguro naman sapat na yung ilan days na yon na nakita na yan, edi sa ibang pwesto naman. 'Di ba? Or baka naman kasi may sinasuggest na ibang lugar. Tingnan nga natin yung picture. Yan. Siyempre, unang bintang mo diyan naiinggit, ano? Well, yung inggit issue, ano na yun eh, labas na tayo doon. Kung may inggit na nararamdaman, ang tanong, valid ba na patanggal yan? Oo, kasi hindi mo naman pag-aari yan eh. 'Di ba? Sabihin na natin na inggit, wag na tayo magplastikan dito. Naiinggit. Kung pinatanggal, may magagawa ka ba? Wala eh. Sundin mo na lang. Pero hindi ko naman tinututulan ito, yang ganyan, 'di ba? Siyempre nga naman, lalo na yung mga magulang walang mapagsidla ng tuwa, 'di ba, na nakapasa yung anak nila. Siyempre pinaghirapan nila yan, ginapang nila yan, baka mamaya pinangutang nila yan, 'di ba, para makatapos lang sa pag-aaral at makapasa sa board exam. Wag na nating ipagdamot 'yun. Kaya lang, 'di ba? Yung pagpigil sa pag-post ng ganyan. Siguraduhin mo na lang na wala kang may maaabala. 'Di ba? Or kahit hindi na abala, wala nang tanong-tanong, basta pag-aari nila yan, ayaw, tapos. Kahit pa sabihin mong kamag-anak ka. 'Di ba? Pag ayaw nung may-ari, ayaw. Wala na tayong magagawa doon. Huwag ka nang bulong ng bulong. Kung naiinggit man, ano ngayon kung naiinggit? Naiinggit eh, hindi pa alisin. Bakit? May laban ka? Maipoprotesta mo ba sa barangay niyo yan? Hindi, kaya pinapaalis, dahil naiinggit eh. Hindi, pinapaalis dahil sila yung may-ari.
Yun ang bibigyan ng timbang doon. Hindi yung inggit. 'Di ba, men? Or pwede yan, alam ko may gumagawa dito sa barangay hall namin, nagpapalagay doon ng tarpaulin eh. Pwede yun eh. Sa barangay hall, ilalagay doon, no? 'Di ba? For example, no? Congratulations. Ano name nito ni ma'am? Daryl Marie Cerezo. Tapos ilalagay pa doon sa baba, kapatid ni Bungo. Please subscribe sa channel ni Bungo TV. Hindi naman bawal ito. Nasa pag-uusap din yan. Baka naman kasi mamaya, hindi nyo kinausap, nag-decide na lang kayo maglagay dyan. Siyempre, kahit pa paano, ilang araw na kayong pinagbigyan, di ba? O, pakialis na. Tapos na yung, yung kontrata. Diba? In short, wala kang karapatan na sumama ang loob. Kung paalisin yan, paalisin. Pero hindi naman masama yan, di ba? Marami namang gumagawa niyan eh. Kaya lang ilugar nga lang. Yung tipong walang masasagasaan. Wala kang mababiolate na karapatan. Yun na lang ang asikasuhin. Dapat nga, dito may puno naman eh. Dito sa puno nyo ilagay oh. Di ba pwede sa puno? Or dito sa pader, dito sa gilid, dun oh. Or sa likod ng tricycle. Ang ginawa nyo na lang sana, nagpa-print kayo nung gano'n, yung maliit, tapos lagyan nyo yung mga, ng tricycle. Parang alam na, oy, si Ma'am, Daryl Marie, teacher yan, teacher. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.